Good day, musicians. So today we're going to continue our lesson. And for this activity, we will extract and edit the image. No? So we're open two photos. So one yung girl, no, and then yung sa kabila is the Eiffel Tower, no. And then for this image, as you know, we will have to open the website. Just visit gimplearns.weebly.com. Again, gimplearns.weebly.com. Okay, kindly click the fourth quarter and scroll down. So ito yung image na gagamitin natin, no? Kindly click, then right click, save image as. Okay, same with the Eiffel Tower. All right, click ninyo and then save image as, then save ninyo sa computer ninyo, no? Sa download or sa documents. All right, so let's go back to our gym. So today we're going to select the image. But before that, so gagamitin natin is the add alpha channel para maging transparent, no, yung yung background. So to do that, kindly go to the layer and then right click, then click add alpha channel. No? So again, punta tayo doon sa layer, sa right side ng screen, and then add alpha channel. Click. Then the next step is to press B. So ito yung paths tool na gagamitin natin to select the image. No? Yung subject natin, yung girl. So mas maganda kung i-zoom muna natin siya. Ayan, para mas makita natin yung details, no, nung image natin or yung subject. So balikan natin ulit, press B, no, path tools. Okay, then pwede na tayo mag-trace. Ayan, click na natin siya dito. Okay. Ayan. Again, pag nagkamali tayo dito, nagkamali tayo ganito, so we could press Ctrl Z. Ayan, undo. Ayan, trace lang natin. Doon tayo sa may head. Yung model natin. And tuloy-tuloy lang. I think she's in Korea, no? Or in Japan. Dahil doon sa kanyang background, no? Yung cherry blossom. Alright, so nandito tayo sa may bandang daliri, no? Nung subject natin. Okay, then mimit na natin yung end and starting and end point. Okay, so kahit i-double click mo yan, hindi siya magkakaroon ng marching ants. So, ang gagawin natin dito, right click natin yung subject and then select, then from paths, no, from path or shift B, no? Pwede tayong mag-shift B, shortcut key. Again, pag na-meet na natin yung starting and ending point, so punta tayo sa subject, right click, then click natin select, and then from path or simply press shift V. Okay, so nakita natin nagkaroon na siya ng marching ants, no? Nagmo-move na yung lines no, doon sa gilid. So after that, na-select na natin yung girl. So pag nag-delete tayo nito, let's say press delete, so mabubura yung ating subject, no? Obviously. So balik natin, Control Z. So ang gagawin natin dito, we're going to remove the background. So para ma-remove yung background, no, i-press natin Control I or invert, no? Pabalik rin natin, Control I. Then press delete. Ayan. So na-remove na yung ano, yung background, no? So from there, um ayusin na natin ng konti yung edge ng gilid. So click natin yung Posi tool. Ayan, or simply press U on your keyboard, no? Para siyang magic wand, no? Yung Posi select tool. Then click natin yung background. There. Ayan. Then, as you can see, kailangan dito sa radius, no, siguro mga nasa 30 yan, no? 30 point something, no? 30. Sige, lagyan na natin dito sa 30. Then, kailangan meron ding nakaligay dito na X sa may feather edge.
Okay? Tapos magbababa yung radius. Okay, then press the background. Then siguro press natin ng twice yung delete. 1, 2. No, para ma-refine yung subject natin, no, yung girl. So after that, no, click na natin yung control I ulit. Okay, para ma-invert ulit, ma-focus na naman yung selection doon sa girl. Okay? So nakaselect na naman ngayon yung girl. Pwede na natin siyang copyin by pressing Control C or copy. No, Control C. Then punta tayo dito sa second image natin. Then press Control Victory. Ayan. So lumabas na yung image natin. Yung na-select natin na girl. Move lang siguro natin siya sa baba. Ayusin lang natin yung position niya dito sa baba, no? Ayan. So kung medyo malaki yung picture, pwede naman natin siyang i-scale, no? Pwede natin siyang i-scale. Pero kung sa tingin ko medyo mukhang okay naman na yun, no? Yung image ng girl. So after that, no, pwede tayong mag click ng colors. Then siguro yung curves. After that, medyo masyadong makulay yung yung hair ni girl tsaka yung kanyang face. So tatasan natin ng konti ito, yung line. Yan, sumobra. Okay? Para mag-blend lang siya doon sa background. Yan. Then split view. Yan. So ito yung before, medyo madilim yung girl, maaraw kasi yung background. Then after. Yan. Okay? Then click OK. And after that, no, balik tayo sa layer natin. Then click lang natin yung anchor para mag-merge yung two layers. No, yung anchor na ito. Yan. Click. Yan. So nag-merge na yung two layers, right? So um you will download, no? You can download, I mean, these two photos dun sa website natin, and then kindly follow the step-by-step procedure ng ginawa ko dito sa video natin. And then let's see, no? Next meeting kung ano yung experience nyo with regard to this activity. All right? So that's all for today, and have a great day.